Gabi iyon sa pampang ng Ilog Pasig, mahinang umihip ang tuyong hangin ang tag-araw. Ngunit ang kapaligiran ay kakaiba. Tila may naghihintay na pumutok. Biglang nag-alab ang madilim na kalangitan sa paligid ng Isla Pulo, nag-iiba sa isang nagbabagang pula. Mataas na umaalpas ang apoy mula sa isang kubo sa hardin na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng mga puno. Isang matalas at nakasusulasok na amoy ng nasusunog na laman ang umagos kasabay ng itim na usok na umakyat sa langit nang humupa ang apoy. Ilang residente ang naglakas loob na pumasok. Nanginginig ang flashlight sa kanilang mga kamay. Nanginginig ang kanilang hininga sa takot. At doon, sa gitna ng sahig na naging uling na, dalawang sunog na katawan ang natagpuan na nakapatong sa isa't isa sa isang hindi pangkaraniwang posisyon. Tila may sadyang nag-ayos sa kanila bago sila sinunog. Nalaman ng buong purok noong gabing iyon na mayroong isang bagay na mas nakatatakot pa kaysa sa isang simpleng sunog. Ang gabi ng sunog ay hindi talaga naiba sa karaniwan. Ang hangin sa Isla Pulo, isang tahimik na purok sa tabi ng Ilog Pasig, ay tuyo at medyo mainit, isang tanda ng pagtatapos ng tag-araw. Madalas sabihin ng mga matatanda sa purok, kapag mahaba ang tag-araw, madaling uminit ang ulo ng tao. At tila ang kasabihang iyon ay naging katotohanan noong gabing iyon. Sa gitna ng mga punong rambutan at mangga, nakatayo ang kubo sa hardin ni Aling Maria Santos, isang biyuda na matagal nang nabubuhay ng mag-isa. Hindi masyadong malaki ang bahay, ngunit sapat na para sa isang babaeng nabubuhay sa pang-araw-araw sa pagtitinda ng prutas sa palengke. Malawak ang kanyang bakuran, puno ng mga punong siya mismo ang nag-aalaga, o tinutulungan ng pamangkin ng kanyang asawa na si Arnel Cruz. Bukod sa kanyang malayang pamumuhay, si Aling Maria Santos ay kilala ring may naipong pera mula sa pagbebenta ng prutas. Madalas siyang nakikita ng mga kapitbahay na nagtatago ng isang bagay sa isang lumang kahoy na aparador sa kanyang silid. May nagsasabing pera iyon, may nagsasabing ginto. Ngunit walang naglakas loob na magtanong ng direkta. Huwag makialam sa biyaya ng iba, ganyan ang sabi ng mga matatanda sa purok. Noong gabing iyon, mga bandang pagkatapos ng gabi, nakita ng ilang kapitbahay si Mang Ben Garcia, isang lalaking nasa edad na hindi kalayuan nakatira kay Aling Maria, na naglalakad patungo sa bahay ng babae. Madalas bumisita si Mang Ben. May nagsasabing malapit sila, may nagsasabi namang matagal na silang magkaibigan. Ngunit sa isang maliit na purok, ang pagdating ng isang lalaki sa bahay ng isang biyuda ay laging nagiging usap-usapan. Ngunit noong gabing iyon, walang masyadong nagbigay pansin. Bawat isa ay abala sa kani-kanilang gawain. Samantala, sa ibang lugar, si Arnel Cruz, isang binata na malakas ang pangangatawan ngunit tamad, ay nagpapabalik-balik sa kanyang sariling balkonahe. Ang kanyang mga mata ay balisa, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ilang araw na ang nakalipas, pinilit siya ng isang taong nagpakilalang small-time na kolektor ng utang. Natalo si Arnel sa isang maliit na sugal sa kainan at ang perang hiniram niya ay hinihingi na. Kung hindi ka magbabayad ngayong linggo, mag-ingat ka, ang banta na paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang tainga. Alam ni Arnel na gulo ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganito kalaking desperasyon. At sa gitna ng pagkabalisang iyon, lumitaw ang isang madilim na ideya na matagal na niyang itinatago. May ginto si Aling Maria. Alam ko kung saan niya itinatago. Kung makakakuha ako ng kaunti, sapat na para mabayaran ang utang at ang natitira ay magpapaganda ng aking buhay. Ngunit ang pagnanais na sa simula ay isang imahinasyon lamang ay unti-unting lumaki at naging intensyon, parang isang maliit na apoy na hinipan ng hangin. Noong gabing iyon, nagplano si Arnel na puntahan ang bahay ni Aling Maria para manghiram ng pera. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naghanda siya ng isang mas masamang plano. Mga bandang 8:00 ng gabi, nakita si Aling Maria na nagbabalot ng prutas sa kusina. Nang dumating si Arnel, kumatok siya sa pinto habang nagpapanggap na nagdadala ng balita na nais niyang humiram ng kaunting pera para rentahan ang isang maliit na lupa para makapagtanim ng papaya. Ginamit niya ang pinakamahinhin na tono upang hindi maghinala. Si Aling Maria, nakilala si Arnel mula pa noong bata pa ito, ay nagbukas ng pinto ng walang pag-aalinlangan. Bukas na lang, iho. Gabi na. Hindi ko dito itinago ang pera. Kailangan ko pang buksan sa silid, sabi niya habang nakangiti pa rin.
Ang sagot na iyon sana ang nagtatapos ng usapan. Ngunit sa mata ni Arnel, ang sagot na iyon ay nagbukas ng isang bagong pagkakataon. Si Aling Maria ay nag-iisa. Si Mang Ben ay baka uwi na. At ang aparador na pinagtataguan ng ginto ay nasa silid. Tumingin siya sa paligid. Walang tao, walang kapitbahay na dumadaan. Ang bahay ay medyo malayo sa iba pang bahay, tanging ang maliit na lampara ng langis sa balkonahe ang nagbibigay liwanag. At nang tumalikod si Aling Maria upang bumalik sa kusina, ang sandaling hindi nakaharap ang kanyang likod kay Arnel, doon kinuha ng kadiliman sa loob ni Arnel ang kontrol. Isinara niya ang pinto, mabilis na lumapit, at bago pa man namalaya ni Aling Maria kung ano ang nangyayari, tinakpan niya ang bibig ng babae gamit ang kanyang kamay habang itinutulak ang kanyang katawan sa sahig. Lumaban siya, ngunit mas malakas si Arnel. Naputol ang kanyang hininga, naputol ang kanyang sigaw sa kanyang lalamunan. Sa pagkasindak, mariing dinaga ni Arnel ang liig ng babae. Nang lalong mariin, humina ang katawan ni Aling Maria. Sa loob ng ilang minuto, hindi na gumagalaw si Aling Maria Santos. Nanlaki ang mga mata ni Arnel, humihingal. Ang kamay na nagdiin sa liig kanina ay nanginginig ng husto kasabay ng pagkawala ng isang buhay. Napagtanto ni Arnel na hindi na siya makakabalik, hindi na niya kayang iligtas ang anuman, hindi na niya kayang magkunwari. Ang kanyang hakbang ngayon ay pasulong na lamang sa hukay na kanyang hinukay. Hindi pa nawawala ang panginginig, nakarinig si Arnel ng mga yapak sa labas ng bakod. Isang boses ang tumawag, Aling Maria. Aling Maria, ako ito, si Mang Ben. Tila huminto ang dugo ni Arnel. Dumating si Mang Ben sa pinakamaling oras, sa pinakamadilim na sandali. At mula dito, ang trahedya ay dumoble. Ang mga yapak ni Mang Ben Garcia ay lalong lumilinaw mula sa labas. Ang tahimik na gabi ay unti-unting naging banta. Nakatayo ng matigas si Arnel sa gitna ng madilim na sala. Ang kanyang hininga ay naputol-putol. Ang kanyang palad ay mainit pa rin mula sa buhay na kinuha niya kay Aling Maria Santos. Nakahandusay ang katawan ng babae sa sahig. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mga mata ay nakabukas ng bahagya, tila nagulat pa rin sa kamatayan na dumating ng napakabilis. Sa labas, tumawag muli si Mang Ben, Aling Maria, bakit ang dilim ng ilaw? Hindi pa kayo natutulog? Yumuko si Arnel, inilapit ang kanyang tainga sa sahig. Inaasahan niya na baka dumaan lang si Mang Ben sa harap ng bahay at umalis. Ngunit ang mga yapak ay huminto mismo sa harap ng pinto. Kumatok si Mang Ben ng 2 beses, sapat na malakas para umalinggaw sa buong bahay. Tok-tok. Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Ibig sabihin niyan walang atrasan. Alam niya na si Mang Ben ay isang mapagmalasakit na tao at tiyak na magtataka kung hindi sumasagot si Aling Maria. Kung papasok si Mang Ben at makikita ang bangkay ni Aling Maria, tapos na ang lahat. Kulungan, eskandalo sa purok, kahihiyan sa pamilya, utang na hindi mababayaran, ubos na ang kanyang buhay. Ang ideyang iyon ay parang bulong ng demonyo na gumagabay sa kanya. Pumatay ka na ng isa, ngayon wala nang balikan. Isa lang ang paraan para makaligtas ka. Bumukas ng kaunti ang pinto, tila hinawakan mula sa labas. Aling Maria, bakit hindi nakakandado ang pinto? Sinunggab ni Arnel pabalik, nagtago sa likod ng isang bahagyang nasunog na gilid ng aparador na may amoy ng gas. Pinigilan niya ang kanyang hininga, parang isang hayop na nahahalata na malapit ng mahuli. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa ilaw ng bakuran, nagpapakita ng anino ng katawan ni Aling Maria sa sahig. Isang hakbang pa lang ang naipasok ni Mang Ben sa loob ng bahay. Pagkatapos, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha. Aling Maria! Diyos ko, Maria! Mabilis siyang lumapit sa katawan ni Aling Maria, yumuko at hinawakan ang kanyang balikat. Aling Maria, tawag niya. At doon, naramdaman ni Mang Ben na may nakatayo sa likod niya. Lumabas si Arnel mula sa kadiliman, hawak ang hawakan ng maliit na palakol na madalas gamitin ni Aling Maria para magtaga ng panggatong. Kinuha niya ang palakol kanina habang naghahanap ng isang bagay para buksan ang aparador. Ngayon, ang gamit na iyon ay naging sandata ng kamatayan. Nalingon si Mang Ben.
Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Bumukas ang kanyang bibig, handa sanang sumigaw. Ngunit tumama ang palakol sa gilid ng ulo ni Mang Ben na may mabigat at matigas na tunog. Bumagsak. Bumagsak ang katawan ni Mang Ben sa sahig. Mabagal na umagos ang dugo mula sa kanyang sentido. Ngunit alam ni Arnel na hindi sapat ang isang hampas. Siya ay takot, nagpapanik. Napakaraming boses sa kanyang ulo. Brak! 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 Ang sumunod na 3 hampas ay sinamahan ng isang pinigilang sigaw sa lalamunan ni Arnel. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, tumigil sa paggalaw ang katawan ni Mang Ben. Tanging ang mainit na dugo na nakapalibot sa kanyang ulo ang umaagos, parang isang pulang linya ng kapalaran na hindi mabubura. Muling nanahimik ang bahay. Ngunit ang katahimikan na iyon ay kakaiba. Mabigat, puno ng kasalanan. Bumagsak si Arnel at umupo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding, ang kanyang kamay ay hawak ang palakol, ngunit nanginginig ng husto ang kanyang katawan. 2 tao ang pinatay niya. 2 buhay. 2 taong kilala niya mula pa noong bata pa siya. Ang isa ay tiyahin mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ang isa naman ay kapitbahay na minsan pa nga ay tinulungan siya noong nahulog siya sa motor. Tinakpan ni Arnel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan ng takot ang kanyang luha. Ang kanyang ulo ay puno ng mga tanong. Ano na ngayon? Anong gagawin ko sa 2 bangkay na ito? Paano ko sila aalisin? Kung mahuli ako, tapos na ang buhay ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Buntong hininga siya ng mahaba, sinubukan niyang linawin ang kanyang isip. Ang tanging paraan ay gawin ko itong parang namatay sila, dahil sa sunog, bulong niya ng mahina, tila sinisikap niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang 2 katawan. Pagkatapos, may mas malupit na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hinubad niya ang damit ni Aling Maria at Mang Ben. Inilagay niya ang kanilang mga katawan na nakapatong sa isa't isa, tila nasa isang maselang sitwasyon bago sila masunog. Isang masamang palabas na tanging ang taong nawalan na ng konsensya ang makakaisip. Matapos ayusin ang posisyon ng mga katawan, mabilis na nagtungo si Arnel sa aparador. Ginupit niya ang drawer gamit ang palakol. Nakakita siya ng isang maliit na kahon na naglalaman ng 2 pulseras na ginto, isang pares ng hikaw, at isang medyo makapal na kwintas. Nagliwanag ang mga mata ni Arnel. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa pagkabaliw na nagsisimula ng kumain sa kanyang isip. Sapat na ito, tiyak na sapat na ito, sabi niya ng mahina. Ngunit may isa pang yugto. Kailangan niya ng apoy. Lumabas si Arnel ng bahay sa likod. Alam niya na mayroong isang maliit na tindahan sa tapat ng hardin na nagbebenta ng tinging gasolina. Tumakbo siya sa dilim, dala ang isang maliit na jerrycan na natagpuan niya sa kusina. Si Nena, ang may-ari ng maliit na tindahan, ay nakita si Arnel na dumating na namumutla at gusot ang damit. Gabi na, bakit ka bibili ng gasolina, Arnel? Tanong ni Nena, nagtataka. Pilit na ngumiti si Arnel. Panggatong lang po sa hardin, Aling Nena. Hindi na nagtanong pa si Nena. Masyadong tahimik ang gabi para pahabain ang usapan. Nagbuhos siya ng mga 5 litro ng gasolina. Nagbayad si Arnel gamit ang perang kinuha niya sa aparador ni Aling Maria. Ang jerrycan ay dinala niya pabalik sa bahay. Sa harap ng pinto, huminto siya sandali. Nakikinig. Walang tunog, walang kotse, walang kwago, tanging ang hihip ng hangin. Tila pinipigilan ng gabi ang hininga nito. Naghihintay sa pagtatapos ng trahedya. Ibinuhos ni Arnel ang gasolina mula sa sala hanggang sa silid, binabasa ang mga katawan ng 2 biktima, binabasa ang mga kahoy na sahig. Maging ang lumang sofa kung saan madalas matulog si Aling Maria. Nang sinindihan niya ang pusporo, nanginginig muli ang kamay ni Arnel. Patawad, ngunit wala akong pagpipilian, sabi niya sa isang halos hindi marinig na boses. Maliit na nagsimula ang apoy sa dulo ng pusporo, pagkatapos ay naging pulang dila ng tumama sa gasolina. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumalat ang apoy, tumalon sa kahoy na dingding, gumapang sa bubong na kogon. Ang init ay lalong tumindi.
Ang amoy ng gasolina ay nahalo sa amoy ng laman na dahan-dahang nasusunog. Umatras si Arnel, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang braso habang umuubo. Lumabas siya ng bahay, nakatingin sa apoy na nag-aapoy at dumidila sa kalangitan ng gabi. Hindi niya alam na mula sa malayo, isang kapitbahay na nagngangalang Mang Teban ay kalalabas lamang ng bahay upang magpahangin at nakita ang kakaibang liwanag na sumasalamin sa gitna ng mga puno. At ilang segundo lamang pagkatapos, umalinggaw ang sigaw ng sunog sa buong puro. Tumakbo si Arnel papalayo, sumisingit sa pagitan ng mga anino ng mga puno, bago pa man dumating ang mga residente. Ngunit hindi siya tumakbo ng malayo. Huminto siya sa likod ng isang malaking puno. Pinapanood ang apoy na tumupok sa bahay ng tiyahin na nagbigay sa kanya ng pagkain at trabaho. At sa likod ng katawan na nagtatago, dahan-dahang nag-iba ang mukha ni Arnel. Hindi pagpapanik, hindi kalungkutan, kundi takot na nahaluan ng huwad na paniniwala. Bukas, magpapanggap akong tumulong sa pagpatay ng apoy. Walang maghihinala. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Ang apoy ay mabilis na umalpas, kaya sa loob ng ilang minuto, ang buong bahay ni Aling Maria Santos ay naging isang nagliliyab na pulang apoy. Isa-isang tumakbo ang mga residente mula sa makipot na eskinita, nagdadala ng mga timba, tabo, maging basang sako upang subukan na patayin ang apoy. Ang sigaw ay nahalo sa tunog ng gumuguhong kahoy. Lumikha ng isang kaguluhan na nagparamdam na napakahaba ng gabing iyon. Sa gitna ng pulutong ng mga residenteng abala sa pagpapanik, dumating si Arnel Cruz na hinihingal. Ang kanyang mukha ay ginawang tila nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang isang taong nakakita lamang ng isang malaking sakuna. Siya ang pinakamalakas na sumigaw. Tila siya ang pinakamahala. Bilis! Kumuha ng tubig sa ilog. Nasusunog ang bahay ni Aling Maria, sigaw niya. Hindi napansin ng ilang residente ang kakaibang kilos ni Arnel dahil nakatuon sila sa lumalaking apoy. Ngunit ang ilan sa mga mas matatanda ay sumulyap kung bakit lumabas si Arnel mula sa likod ng hardin, hindi mula sa pangunahing daan. Ngunit noong gabing iyon, walang oras para magtanong. Lahat ay abala sa pagliligtas ng anumang maaaring iligtas. Sa wakas, namatay ang apoy halos isang oras pagkatapos. Nag-iwan ng isang balangkas ng bahay na umitim, manipis na usok pa rin ang umaakyat mula sa mga labi ng kahoy na hinaluan ng amoy ng sunog na laman. Nang magsindi ang isang residente ng flashlight at sininagan ang gitnang bahagi ng bahay, lahat ay natahimik. Doon, sa gitna ng mga guho, dalawang sunog na katawan ang natagpuan. Lalaki at babae, nakapatong sa isa't isa. Sumigaw ang mga babae. Diyos ko, sino iyon? Si Aling Maria ba iyan? At sino ang lalaki? Agad na tinakpan ng ilang residente ang kanilang bibig, hindi kayang tumingin ng matagal. Alam nila na si Aling Maria ay nakatira ng mag-isa, ngunit sino ang lalaking iyon at bakit ganoon ang kanilang posisyon? Habang naguguluhan ang mga residente, nakatayo si Arnel ng matigas. Ang kanyang mukha ay ginawang namumutla, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nanginginig. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa takot na baka hindi perpekto ang kanyang plano. Lumayo siya ng kaunti, tumayo sa likod ng iba pang residente, tinitiyak na walang nagbibigay pansin sa kanyang balisa na mukha. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang pulisya sa lugar. Ang Criminal Investigation Unit ng Palawan Police District. Agad nilang inilagay ang police line, hiniling sa mga residente na umatras. Si Police Major Rol Reyes, na namumuno sa koponan noong gabing iyon, ay nagmasid sa mga nasunog na bangkay. Siya ay may dekada na sa paghawak ng mga kaso ng krimen. Ngunit ang posisyon ng dalawang katawan ay nagpakunot noo sa kanya. Bakit ganito ang kanilang posisyon, bulong niya. Kakaiba ito. Isang miyembro ng forensic team ang lumapit. Sir, kung natural na sunog, karaniwan ng magkahiwalay ang posisyon ng mga bangkay. Ito ay magkadikit. Tiningnan ni Major Reyes ang mga labi ng silid. Ang sahig, ang dingding, ang bubong. Ngunit walang palatandaan na pilit na binuksan ang pangunahing pinto mula sa labas. At ang mas kakaiba, ang alagang aso ni Aling Maria na kadalasang mabangis ay hindi narinig na tumahol sa buong gabi. Kinuha niya ang kanyang baba.
Hindi ito ordinaryong sunog at hindi ito aksidente. Sa gilid ng pulutong, mariing lumunok si Arnel. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis mag-iisip ang pulisya. Ang gabi ay lalong nagiging madilim. Ngunit ang lamig ng hangin ay hindi nagpapatahimik sa katawan ni Arnel. Pakiramdam niya ay may hindi nakikitang mata na patuloy na nakatingin sa kanya. Nagsimula nang magbulungan ang ilang residente. Nakita ko si Mang Ben na pumasok sa bahay na iyon kaninang hapon. Tama. Pero may relasyon ba sila? Bakit nagkasunog ng ganito? Ang mga bulungan ay tumusok sa tainga ni Arnel, lalo siyang hindi komportable. Sinubukan niyang lumayo. Ngunit isa sa mga kapitbahay, si Mang Teban, ay kinuha ang kanyang balikat. Arnel, saan ka galing kanina? Ang bilis mong dumating. Nagulat si Arnel. Nanggaling lang po ako sa likod ng hardin, nakita ko ang malaking apoy, kaya tumakbo ako dito, sagot niya ng utal-utal. Tumango lang si Mang Teban ng mahina, ngunit matalim ang kanyang tingin. Tila may ibang tanong na itinatago. Yumuko si Arnel, pagkatapos ay umatras ng dahan-dahan mula sa pulutong. Habang ang pulisya ay nagsisimula ng kumuha ng mga saksi, tinawag ni Major Reyes ang forensic team para sa paunang pagsusuri. Nang dahan-dahang inilipat ang bangkay ng babae, isa sa mga opisyal ang nagsabi, "Sir, hindi ito sugat dahil sa sunog." Ang lieg ng biktima ay tila may bakas ng pagkakasakal. Mabilis na lumingon si Reyes. Ang lalaki naman may sugat sa ulo, sir. Malakas na tama at may saksak sa kanyang tiyan. Tumigas ang mukha ni Major Reyes. Tumayo siya, nakatingin sa mga guho ng bahay na umuusok pa rin. Noong gabing iyon, sa loob ng ilang minuto, ang direksyon ng investigasyon ay ganap na nagbago. Ihanda ang koponan. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay at pagsunog para burahin ang bakas. Habang nagbabago ang tensyon, naramdaman ni Arnel na nakatayo ng malayo sa likod na halos manlupaypay ang kanyang mga tuhod. Umalingaungaw sa kanyang tainga ang mga salitang iyon. Pagpatay. Ang salitang iyon ay patuloy na nagre-reflect sa kanyang isip na parang isang malaking martilyo. Napagtanto niya na mas mabilis ang pulisya kaysa sa inaasahan niya. At kung mananatili siya sa purok na ito, usapin na lamang ng oras bago banggitin ang kanyang pangalan. Kailangan niyang umalis noong gabing iyon din. At mula rito, magsisimula ang pagtakas ni Arnel. Isang pagtakas na kalaunan ay magdadala sa kanya ng mas malalim sa hukay na sinusubukan niyang iwasan. Ang pagtakas ni Arnel Cruz, pagkatapos ng nakatatakot na gabing iyon, ay hindi huminto sa gilid lamang ng ilog Pasig. Matapos tumawid sa ilog gamit ang maliit na bangka ni Mang Dante at makaligtas sa unang pagtugis, sa wakas ay nakarating siya sa isang maliit na baryo sa gilid ng Maynila. Nang nagsisimula ng mamutla ang kalangitan bilang tanda ng bukang liwayway, umupo si Arnel sa likod ng isang kahoy na tindahan. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang mga mata ay pula dahil sa hindi pagkakatulog. Ang damit na suot niya ay may amoy pa rin ng usok at gasolina. Sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, ang alahas na ginto ni Aling Maria ay tila mabigat. Tila patuloy siyang pinapaalalahanan na ang bawat hakbang niya ngayon ay binayaran ng dugo. Alam niya na hindi siya maaaring manatili sa lugar na iyon ng matagal. Ang balita tungkol sa sunog at pagkamatay ni Aling Maria at Mang Ben ay tiyak na mabilis nakakala. Ang kanyang mukha ay magiging usapan. Kailangan niyang lumayo pa sa ibang lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanya. Malapit sa pangunahing kalsada, nakakita siya ng isang maliit na bus na patungong Batangas City. Isang lungsod na pang-industriya na may ilang oras na biyahe. Ang driver ng bus ay humihikab, mukhang pagod. Ngunit binuksan pa rin ang pinto para sa huling pasahero. Sa Batangas, kuya, tanong ni Arnel sa mahinang boses. Tiningnan siya ng driver ng sandali. Nakita ang maputlang mukha at pulang mata ni Arnel. Sa Batangas? May pera ka? Tumango si Arnel at inabot ang ilang perang papel. Sumakay siya ng walang maraming salita. Pinili niyang umupo sa pinakalikod na upuan malapit sa maruming bintana. Dahan-dahang umalis ang bus, iniiwan ang Maynila na nababalutan pa rin ng kadiliman. Sa loob ng biyahe, puno ng boses ang ulo ni Arnel.
Ang mukha ni Aling Maria na nasasakal, ang katawan ni Mang Ben na bumabagsak, ang apoy na dumidila sa kalangitan. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit lalo lang naging malinaw ang mga imahe. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kung makakarating ako sa Batangas, kung maibebenta ko ang ginto na ito, makakapagsimula ako ng bagong buhay. Walang makakaalam kung sino ako. Pinilit niyang maniwala sa sarili niyang isip. Samantala, sa Maynila, hindi natulog si Major Reyes noong gabing iyon. Matapos magbigay ng pahayag si Nena tungkol sa pagbili ng gasolina, tinipon ni Reyes ang buong koponan sa isang maliit na silid na puno ng mga mapa at litrato. Ganito, sabi niya habang tinuturo ang pisara na puno ng mga sulat. Noong gabi ng sunog, nakita si Arnel sa lugar. Matapos mamatay ang apoy, nawala siya. May saksi na nakakita sa kanya na nanghiram ng bangka kay Mang Dante at tumawid sa ilog. Ibang saksi ang nakakita sa kanya na nagmamadali. Marumi ang kanyang damit, nagpapanik ang kanyang mukha. Gumuhit siya ng linya mula sa Isla Pulo patungo sa tawiran ng Ilog Pasig. Mula sa Zong-i, malamang napatungo siya sa pangunahing kalsada. Kailangan nating tanungin ang lahat ng tricycle driver, bus driver, maging ang mga convenience store na bukas hanggang madaling araw. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga miyembro. Sir, paano ang alahas ng biktima? Sabi ng pamilya, may ilang pulseras at kwintas si Aling Maria, ngunit hindi natagpuan sa mga guho ng bahay. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal. Kung kailangan ng salarin ng pera para tumakas, ibebenta niya ang ginto na iyon. At hindi maraming pawn shop ang bukas sa maliit na lungsod na ito. Pupuntahan natin ang bawat isa. Kinaumagahan, nang kasisikat pa lang ng araw, may koponan na pumunta sa terminal, may pumunta sa mga tindahan ng gasolina, may sumuyod sa mga pawn shop. Sa isang simpleng pawn shop malapit sa palengke, may natagpuan ang isa sa mga opisyal. Ang may-ari ng tindahan, isang lalaking nasa edad na at may makapal na salamin, ay nagsabi ng mahina, totoo. May binata na dumating kaninang umaga at nagbenta ng kwintas at pulseras. Namumutla ang kanyang mukha, parang kulang sa tulog. Naghinala ako. Kaya kalahati lang ang binili ko at lihim kong sinuri. May bakas ng gas. Ang hugis ng kwintas ay tulad ng binanggit ng pulisya sa radyo. Ipinakita ng opisyal ang litrato ng alahas na ipinadala kanina ng pamilya ni Aling Maria. Mabilis na tumango ang may-ari ng tindahan. Iyon talaga. Saan daw siya pupunta? Tanong ng opisyal. Sabi niya, maghahanap ng trabaho sa ibang lungsod. Sumakay siya ng bus patungong Batangas City. Agad na nakarating ang balitang iyon kay Reyes. Tiningnan niya ang relo sa kanyang pulso. Tanghali na. Ibig sabihin, malamang na nakarating na si Arnel sa Batangas. Sige, sabi ni Reyes. Mabigat ang kanyang boses. Makikipag-ugnayan tayo sa lokal na pulisya. Simula ngayon, hindi na ito usapin lamang ng isang lungsod, kundi isang operasyon sa iba't ibang lugar. Sa Batangas City, huminto ang maliit na bus na sinasakyan ni Arnel sa isang simpleng terminal. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Dahan-dahang lumabas si Arnel. Iniskan niya ang paligid. Ang lungsod na iyon ay Banyaga. Ngunit dahil Banyaga, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Naglakad siya sa hanay ng mga kainan at sari-sari store bago tuluyang huminto sa harap ng isang maliit na pawn shop malapit sa palengke. Sa salamin sa harap, nakahanay ang mga nagniningning na singsing at kwintas. Lumunok si Arnel. Pumasok siya, sinalubong ng tunog ng isang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto. Ano ang kailangan mo, iho? Tanong ng may-ari ng tindahan. Isang lalaki na may magiliw na mukha, ngunit may nagtatakang mga mata. Inilabas ni Arnel ang kwintas at pulseras mula sa kanyang bulsa. Gusto ko po itong ibenta, kuya. Kailangan ko po ng pera. Mana po ng pamilya. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang alahas. Sinuri gamit ang isang magnifying glass. Maganda ang ginto. Sapat ang bigat. Ngunit ang balisa na tingin ni Arnel ay nagpaalala sa kanya. Saan ka galing? Tanong ng may-ari, tila nakikipag-usap lang. Sa Maynila po, sagot ni Arnel ng maikli.
Maghahanap ng trabaho dito. Dahan-dahang tumango ang may-ari ng tindahan. Ngunit sa kanyang isip, naaalala niya ang anunsyo sa radyo na narinig niya kaninang umaga tungkol sa sunog at ang hinalang pagpatay sa gilid ng ilog Pasig. Nabanggit na posibleng may nawawalang alahas. Nag-isip siya sandali pagkatapos ay nagdesisyon na bilhin ito. Sige, bibilhin ko, ngunit hindi ito mataas ang presyo. Nagmamadali ka sa pera, di ba? Tumango si Arnel. Kahit magkano, kuya. Matapos ang transaksyon, lumabas si Arnel ng tindahan na may hawak na pera. Naramdaman niyang gumaan ng kaunti. Gamit ang pera, maaari siyang umarkila ng kwarto, kumain ng ilang araw, at marahil ay lumayo pa. Ngunit hindi niya alam na ang may-ari ng pawn shop, matapos siyang umalis, ay agad na isinara ang pinto, pumasok sa likod, at sinindihan ang maliit na radyo ng komunikasyon na nakatago. Hello, Police Outpost, gusto kong mag-ulat. Siguro may kinalaman ito sa kaso sa Maynila. Ilang oras pagkatapos, sa himpilan ng pulisya sa Batangas City. Nakakabit na ang litrato ni Arnel sa internal announcement board. Isang batang opisyal ang nagpaliwanag sa kanyang mga miyembro. Ang target ay maaaring nasa lungsod pa rin. Pagod siya, kararating lang at wala pang koneksyon. Maghahanap siya ng murang kwarto, kainan o lugar ng libangan na hindi nagtatanong ng pagkakakilanlan. Hatiin natin ang koponan. Suyurin ang lahat ng in. Samantala, nakaupo si Arnel sa sulok ng isang maliit na kainan malapit sa istasyon. Nakayuko, hawak ang malamig na baso ng kape. Sa harap niya, may maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding, nagpapalabas ng balita sa tanghali. At doon, sa maingay na screen, lumabas ang balita tungkol sa sunog sa gilid ng ilog Pasig. Nabanggit ang pangalan ni Aling Maria Santos, ang pangalan ni Mang Ben Garcia. At sa pagtatapos ng ulat, binanggit ng isang reporter ang isang pangungusap na nagpahulog sana ng baso sa kamay ni Arnel. Opisyal nang hinahabol ngayon ng pulisya ang isang suspect na nagngangalang Arnel Cruz. Malaki ang hinala na siya ang salarin sa pagpatay, pagkatapos ay sinunog ang bahay ng biktima upang burahin ang bakas. Ilang mata ang dahan-dahang lumingon sa isang direksyon, sa sulok kung saan nakaupo si Arnel. Dahan-dahang itinaas ni Arnel ang kanyang mukha, nakatagpo ng tingi ng may-ari ng kainan, dalawang truck driver, at isang dalagang bagong pasok at may dalang tray. Ang dalagang iyon ay hindi banyaga sa kanya. Siya si Lina, ang babaeng naglakas loob na pumunta sa himpilan ng pulisya sa Maynila noong nakaraang gabi. At ngayon, nang hindi namamalaya ni Arnel, nagkita silang muli sa lungsod na inakala niyang magiging lugar ng kanyang pagtakas. Nang tumayo si Lina sa pinto ng kainan, halos mahulog ang tray sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ni Arnel sa sulok ng silid, ang parehong mukha na nakita niya nang bumili ng 5 litro ng gasolina noong gabi bago ang sunog. Ang mukha na ipinakita ng pulisya bilang suspect sa pagpatay kina Aling Maria Santos at Mang Ben Garcia. Nakita rin siya ni Arnel. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kamay na may hawak na baso ay nanginginig ng bahagya. Ang mundo ay tila huminto sandali sa pagitan nila. Lumunok si Lina, sinubukan niyang itago ang kanyang pagkagulat. Pilit siyang humiti ng bahagya sa ibang mga customer, pagkatapos ay pumasok na parang walang nangyayari. Iwinaksi ni Arnel ang kanyang mukha patungo sa bintana. Ngunit alam niya na nakilala siya ni Lina. At kung nakilala siya ni Lina, maaga o huli, malalaman ng pulisya na nasa Batangas siya. Lumapit si Lina sa ibang mesa, nagsilbi sa mga customer, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa na nakatingin kay Arnel. Mabilis ang paghinga niya. Sa kanyang isip, isang tanong lang ang naroroon. Kailangan ko bang sabihin sa pulisya? Naalala niya ang 2 sunog na bangkay sa balita. Naalala ang mukha ni Major Reyes na humiling sa kanya na maging tapat noong nakaraang gabi. At naalala ang kanyang sariling takot nang makita si Arnel na bumibili ng gasolina na magulo ang mukha. Nang bumalik siya sa kusina upang kumuha ng order, ang may-ari ng tindahan, isang babaeng 50 anyos, ay nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit ka ganyan, Lina? Ano ang nakita mo? Mahinang sumagot si Lina, halos pabulong. Iyon po ang taong hinahanap ng pulisya. Nagulat ang may-ari ng tindahan.
Ang nasa gihi. Dahan-dahang tumango si Lina. Lumingon sandali ang may-ari ng tindahan sa harap pagkatapos ay lumapit. Huwag kang magsalita ng malakas. Kunin mo ang cellphone ko, tawagan mo ang pulisya. Nag-aalangan si Lina sandali. Nanginginig ang kanyang kamay nang tanggapin niya ang cellphone. Lumayo siya ng kaunti sa sulok ng kusina, pinindot ang numero na ibinigay ng pulisya noong nakaraang gabi. Hello, sir. Ito si Lina. Nandito siya. Si Arnel. Nasa burat na store siya malapit sa istasyon ng Batangas. Agad na naging tensyonado ang boses sa kabilang linya. Manatiling kalmado. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahinala sa kanya. Kami na ang kikilos. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang telepono, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Alam niya na mapanganib ang lalaking iyon. Kung makaramdam ng banta si Arnel, maaaring maging masama ang lahat sa isang iglap. Sa sulok ng mesa, naramdaman ni Arnel na may mali. Masyadong namumutla si Lina. Masyadong tahimik ang kainan. Dalawang customer ang matagal na nakatingin sa kanya. Itinuwid niya ang kanyang katawan. Hindi ako maaaring manatili rito. Tumayo si Arnel, nag-iwan ng barya sa mesa, pagkatapos ay naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang hawakan ng pinto, lumingon si Lina at nagtagpo ang kanilang mga mata. May malinaw na takot sa mata ni Lina. Isang takot na lumalabas lamang kapag alam ng isang tao ang isang malaking sikreto. Agad na naghinala si Arnel. Huminto siya sa may pinto. Ang tensyon ay nakabitin sa hangin. Ang may-ari ng tindahan ay nagpanggap na abala sa paghiwa ng tinapay, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Lumabas si Arnel. Ngunit bago siya lumayo ng masyadong malayo, nakarinig siya ng tunog ng motor ng pulisya sa malayo. Hindi isa, dalawa, tatlong maliit na sirena. Mabilis, halos hindi marinig mula sa malayo, ngunit sapat para sa isang taong hinahabol upang maintindihan. Alam na ng pulisya. Binilisan ni Arnel ang kanyang lakad, pagkatapos ay tumakbo nang maging tahimik ang sulok ng kalsada. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay nagpainit sa kanyang dibdib. Lina, bakit siya nandito? Bakit niya ako isinumbong? Ungol niya, sinipa ang isang maliit na trash can sa gilid ng kalsada. Ngunit hindi na siya makakabalik, hindi na siya makakagalit. Isa lang ang kanyang layunin, tumakas bago dumating ang pulisya sa block na ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, 6 na motor ng pulisya at 2 patrol car ang mabilis na nagmamaneho patungo sa lugar. Sa loob ng isa sa mga kotse, nagsalita si Major Reyes sa radyo. Lahat ng unit, huwag agad sumugod. Maaari siyang makasakit ng mga residente. Isara ang radius na 200 metro. Hayaan ninyo muna ako at 2 tao ang pumasok. Pinindot niya ulit ang radio button. Lina, manatili ka sa tindahan, huwag kang lalabas. Narinig ang nanginginig na boses ni Lina. Opo, sir. Umalis na siya. Hindi ko alam kung saan. Sumagot si Reyes, sapat na iyon. Tama ang ginawa mo. Kami na ang bahala. Isinara niya ang radyo at tumingin sa kalsada sa harap. Ngayon, hindi ka na makakaligtas. Tumakbo si Arnel sa isang maliit na kalsada patungo sa lumang riles ng tren na hindi na ginagamit. Ang matataas na damo ay siksik at ang kalawangin na hagdanan ng bakal ay naging natural na proteksyon. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi ng semento, sinusubukan niyang ayusin ang kanyang hininga. Ngunit ang tunog ng motor ng pulisya ay lalong lumalapit. Ang mga ilaw ay humahawi sa eskinita, sumisikat sa mga bahay, sumusuyod sa mga madilim na sulok. Lalong kumapit si Arnel sa haligi, hindi gumagalaw. Isang motor ng pulisya ang huminto mga 15 metro lamang mula sa pinagtataguan niya. Bumaba ang pulis, tumingin sa paligid. Sir Reyes, iniwan ang sasakyan dito. Ang target ay marahil nasa lugar pa rin ng riles. Sumagot si Reyes sa radyo. Huwag muna habulin. Papunta na ako. Maghintay ng utos. Kinuyom ni Arnel ang lupa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang paghinga ay pababat pataas, hindi makontrol.
Alam niya na sa Batangas City na ito, ang seryosong labanan sa pagitan niya at ng pulisya ay nagsisimula pa lang. Sa likod ng semento na haligi ng lumang riles, nakayuko si Arnel habang nakasandal ang kanyang likod sa magaspang na dingding. Mabilis ang kanyang hininga. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang bawasan ang takot na hindi niya inakala na mararamdaman niya. Ang tunog ng mga motor ng pulisya na nagpapatrol ay malinaw na naririnig mula sa itaas ng riles na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Hindi ako maaaring manatili dito ng matagal. Kung bababa sila, tapos na ako. Mula sa puwang ng mga damo, nakita ni Arnel ang dalawang pulis na naglalakad sa tabi ng riles gamit ang mga flashlight. Ang puting ilaw ay dahan-dahang gumagalaw, maingat na sinusuyod ang matataas na damo. Malinaw ang lugar sa layong 30 metro, ulat ng isa sa mga pulis. Huwag kayong lalayo. Utos ng iba, darating na ang commander, sagot ng isa pa. Lumunok si Arnel. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Gumapang siya sa kaliwang gilid ng riles. Mula roon, nakita niya ang isang maliit na tulay sa ilalim ng riles. Isang lugar kung saan umaagos ang tubig-ulan. Sa panahon ng tag-ulan, ang lagusan ay madilim at puno ng putik. Ngunit sapat na malaki para makaraan ang kanyang katawan. Nang hindi nag-iisip, pumasok siya dito. Ang amoy ng moisture ay tumusok sa kanyang ilong. Ang tubig na hanggang bukong-bukong ay tumalsik sa bawat hakbang niya. Ang lagusan ay mahaba, malamig at halos walang liwanag. Ngunit para kay Arnel, mas mabuti iyon kaysa mahuli at mamatay sa labas. Sa labas, sa wakas ay dumating si Major Reyes. Bumababa siya ng kotse, tinitigan ang riles ng matalas ang mata na parang isang ibon na nangangaso. Nakita namin ang bakas ng paa sa matataas na damo, sir, sagot ng isa sa mga miyembro. Ang direksyon ay patungo sa ilalim ng riles. Tila bumaba siya sa kanal. Tumango si Reyes. Kung gayon, patungo siya sa likod ng baryo. May isang lumang pabrika doon. Siguro sinusubukan niyang magtago doon. Habang naghahanda silang umalis, isang lalaki na nasa edad na ang tumakbo mula sa eskinita. Hinihingal ang hininga niya. Sir Police, Sir Police. Lumingon si Reyes. Ano iyon? Nakita ko po ang isang lalaki na tumatakbo patungo sa kanal sa ilalim ng riles, nakasuot ng madilim na jacket. Mukha siyang takot. Tinitigan ni Reyes ang lalaki. Sigurado ka? Nakita ko po ng malinaw, sir. Daanan po siya sa harap ng bahay ko. Akala ko po lasing. Pero nang marinig ko ang sirena, naisip ko, baka siya ang hinahanap ninyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Reyes. Sige, salamat. Umuwi ka na. Huwag kang lalabas. Nang umalis ang lalaki, nagtanong ang isa sa mga miyembro, Sir, sino iyon? Mabilis na sumagot si Reyes. Ang pangalan niya ay binanggit kanina ng residente, si Mang Yoyong. Nakatira siya malapit sa lumang pabrika. Ang impormasyon na ganito ay karaniwang tumpak. Magtuon tayo doon. Sa loob ng lagusan sa ilalim ng riles, gumapang si Arnel palabas sa kabilang gilid ng kanal. Ang kanyang mga paa ay basa at may putik. Ngunit hindi siya huminto. Sa harap niya, isang daanan lang, isang bakanting lugar patungo sa lumang pabrika na hindi na ginagamit. Ang malaking gusali ay mukhang isang nakalimutan na gand. Kalawangin na bakod, basag na bintana, dingding na puno ng vandalism. Isang perpektong lugar para magtago, o isang lugar na magiging isang nakamamatay na bitag. Tiningnan ni Arnel ang paligid. Walang residente, walang tunog, tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa lumang galvanized aeron. Sumingit siya sa isang sirang puwang ng bakod. Pagpasok, agad niyang naramdaman ang lamig na tumutusok. Ang sahig ay puno ng salamin at tuyong dahon. Ilang lumang makina ang nakatayo na parang mga sirang rebulto. Ang liwanag ng araw sa hapon ay pumasok sa malalaking butas sa bubong. Lumikha ng mahaba at nakakatakot na mga anino. Umupo si Arnel sa likod ng isang lumang makina. Tinakpan ang sarili gamit ang kanyang jacket. Nanginginig siya. Hindi lang dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa takot. Bakit nangyayari ito sa akin? Bulong niya ng mahina, halos hindi marinig.
Kung umuwi na lang sana ako noong gabing iyon, bakit ako bumalik sa bahay ni Aling Maria? Lumitaw ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Alam niya na tumawid na siya sa linya na hindi na mababalik. Sa labas ng pabrika, nagsimula ng palibutan ng pulisya ang gusali. Nakatayo si Major Reyes sa harap ng sirang bakod, sinusuri ang mga bakas ng putik sa lupa. Pumasok siya dito, sabi niya ng matigas. Sir, malaki ang gusaling ito, maraming bakanting silid. Mahirap suyurin ang lahat ng mag-isa. Tumango si Reyes. Kaya, mag-set up tayo ng containment. 2 koponan ang papasok mula sa silangan at kanluran. Ako at ang 2 miyembro ay papasok mula sa harap. Huwag ninyong alisin ang inyong paningin. Kung maipit siya, maaari siyang gumawa ng mapanganib na bagay. Tumango ang lahat ng miyembro, pagkatapos ay gumalaw na parang mga anino, pumasok sa lumang pabrika. Ang kanilang mga yapak ay mahina ngunit matatag. Ang liwanag ng flashlight ay humawi sa mga lumang makina. Ang sahig ay mahinang umiingit. At si Arnel, na nagtatago, ay naramdaman na nanigas ang buong katawan niya. Ang tunog ng mga yapak ng pulisya ay lalong lumalapit. Malapit, napakalapit. Sa loob ng madilim at malamig na lumang pabrika, nakayuko si Arnel sa likod ng isang kalawangin na makina ng produksyon. Mabigat ang kanyang hininga, ngunit sinubukan niyang pigilan ito upang hindi marinig. Ang bawat maliit na ingay na umaalingaw mula sa bakal at lumang galvanized iron ay nagpapalakas ng tibok ng kanyang puso. Ang liwanag ng araw sa hapon ay sumisingit sa mga butas sa bubong. Lumikha ng mga linya ng liwanag na pinuputol ang mga anino. Sa pagitan ng mga liwanag na iyon, ang mga butil ng alikabok ay dahan-dahang nahuhulog, parang mga piraso ng malungkot na nyebe. Mula sa malayo, umalinggaw ang boses ni Major Reyes. Koponan 1, pumasok mula sa kanlurang bahagi. Koponan 2, mula sa silangan. Huwag ninyong bitawan ang mga blind spotty. Lalong yumuko si Arnel. Alam niya ang boses na iyon. Ang boses na patuloy na humahabol sa kanyang mga hakbang mula noong gabi ng trahedya sa Isla Pulo. Isang boses na parang tambol ng digmaan. Lumalapit, lumalapit at lumalapit. Kinagat niya ang kanyang labi, sinubukan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan kong lumabas sa likod na pinto, pagkatapos ay tumakbo sa taniman ng niyog sa likod ng pabrika. Mula doon, patungo sa cross-country road. Ang kanyang plano ay tila malinaw, hanggang sa marinig ang isang maliit na ingay. Crack! Isang maliit na bolt ang nahulog mula sa lumang makina malapit sa kanya at gumulong, tumama sa dulo ng kanyang paa. Nanigas si Arnel. Malinaw na narinig ang tunog sa tahimik na lumang gusali. Sa kabilang bahagi ng silid, 2 pulis na nagsusuyod ang agad na huminto. Ano iyon? Bulong ng isa. Tunog ng metal mula sa makina sa tabi. Lumingon sila ng halos sabay. Itinuon ang flashlight patungo sa pinagtataguan ni Arnel. Ang puting liwanag ay humawi sa dingding. Nagtagpo, pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw patungo sa malaking makina. Pinigilan ni Arnel ang kanyang hininga. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Alam niya na kung gumalaw pa ng kaunti sa kanan ang flashlight na iyon, makikita ang kanyang mukha. Koponan, lumapit sa hilagang kanluran ng pabrika. May kahina-hinalang tunog, ulat ng isang miyembro sa radyo. Lalong lumalapit ang mga yapak mula sa 2 direksyon. Napagtanto ni Arnel na kung mananatili siyang tahimik, matatagpuan siya. Kung tatakbo siya, mahuli pa rin siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang segundo, pagkatapos ay nagdesisyon na gumalaw. Sa mabilis na kilos, gumapang si Arnel sa likod ng makina at tumalon sa makipot na lagusan sa pagitan ng 2 matataas na steel rack. Puno ang rack ng mga lumang kahoy, sirang balde at walang laman na drum. Nang pumasok siya, gumalaw ang isa sa mga drum at nahulog na nagdulot ng malakas na ingay. Brak! Umalingaw ang tunog sa buong pabrika. Agad na lumapit ang pulisya. May gumagalaw doon. Mag-ingat! Maaaring may dala siyang sandata, sigaw ni Reyes. Huwag bumaril, hulihin siyang buhay. Tumakbo si Arnel sa pagitan ng mga steel rack. Mabilis ang kanyang hininga, lumilipad ang alikabok. Ang mga piraso ng bakal ay nagdulot ng maingay na tunog.
Tumalon siya sa ibabaw ng tumpok ng mga gulong at patuloy na tumakbo patungo sa lagusan na patungo sa likod ng pabrika. Ngunit nang lumapit siya sa likod na pinto, may 2 pulis na nagbabantay na doon. Nag-atubili si Arnel. Umatras siya, naghahanap ng ibang daanan. Ngunit ang kanyang hakbang ay nagdulot ng pagsipa sa isang maluwag na nakapako na tabla. Natanggal ang tabla at tumama sa dingding na nagdulot ng isa pang malakas na ingay. Ilhe! Muli nalantad ang kanyang posisyon. Sumigaw ang isang pulis. Nasa gitnang koridor siya. Harangan ang kaliwang pinto. Huwag siyang bigyan ng puwang. Lumingon si Arnel sa kabilang direksyon, sa madilim na lagusan na patungo sa ikalawang palapag ng pabrika. Ang hagdanan ay makipot, maalikabok, at ang ilang hakbang ay basag na. Ngunit umakyat pa rin siya. Ang bawat tapak ay nanginginig, halos gumuho. Ngunit ang takot ay nagtulak sa kanya na umakyat. Sa ibaba, nakita ni Major Reyes ang anino ni Arnel sa hagdanan. Nasa ikalawang palapag siya. Koponan 1, umakyat sa timog na hagdanan. Koponan 2, palibutan mula sa labas. Ako mismo ang dadaan sa ibang ruta patungo sa maliit na balkonahe sa ikalawang palapag. Nakarating si Arnel sa ikalawang palapag. Ang kahoy na sahig ay bulok at may butas sa ilang bahagi. Ang liwanag ng hapon ay tumagos sa mga basag na bintana. Ginawa ang silid na parang isang labirint ng liwanag at anino. Tumakbo siya sa dulo ng palapag. Natagpuan ang isang maliit na pinto ng bodega na bukas. Pumasok siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang silid ay madilim, puno ng lumang karton at mga sako ng tela. Yumuko si Arnel sa likod ng tumpok ng mga sako. Muli niyang pinigilan ang kanyang hininga. Narinig ang tunog ng sapatos sa ikalawang palapag. Matatag na mga yapak, hindi nagmamadali. Tiyak na yapak iyon ng isang bihasa. Yapak iyon ng taong alam kung ano ang eksaktong hinahanap niya. Huminto si Major Reyes mismo sa harap ng pinto ng bodega, kung saan nagtatago si Arnel. Hindi niya binuksan ang pinto, tumayo lang siya ng tahimik. Pagkatapos, sa isang mahina ngunit tumatama sa kaluluwa na boses, Arnel. Alam kong nasa loob ka. Tinikman ni Arnel ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Nagpatuloy si Reyes. Wala kang labasan dito. Pinapahaba mo lang ang sarili mong pagdurusa. Sumuko ka na. Tahimik. Kinagat ni Arnel ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Arnel, gumawa ka na ng malaking pagkakamali. Ngunit ang pagdaragdag ng pangalawang pagkakamali ay magsasara ng lahat ng pinto para sa iyo. Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Narinig ang tunog ng iba pang pulis na lumalapit mula sa likuran. Commander, sarado na ang lahat ng labasan. Wala siyang makatakasan. Si Arnel ay naipit. Isang maliit na pagkakamali ang nagdala sa pulisya mismo sa pinagtataguan niya. At ngayon, ang maliit na silid na iyon ang naging huling entablado sa pagitan ng pagtakas at katarungan. Sa loob ng madilim na bodega, lalong dinidiin ni Arnel ang kanyang katawan sa likod ng tumpok ng mga sako. Ang kanyang hininga ay humihingal, halos parang ungol ng isang nasugatan na hayop. Sa labas ng pinto, nakatayo si Major Reyes na may tingin na hindi niya makita. Ngunit maaari niyang maramdaman, kalmado, malamig at hindi madaling maloko. Arnel, ito ang huling pagkakataon mo, sabi ni Reyes. Isuko ang sarili mo bago pa lumala ang lahat. Tanging ang tibok ng puso ni Arnel ang umaalinggaw sa kanyang ulo. Mula sa likuran, narinig ang boses ng ibang miyembro. Commander, sarado na ng koponan 2 ang likod na bintana. Wala na siyang labasan. Tumango si Reyes nang hindi lumilingon. CJ, manatili sa inyong posisyon. Katahimikan sa loob ng ilang segundo. Isang katahimikan na tumutusok sa tainga. Pagkatapos, brak. Sinipa ni Arnel ang kahoy na rack sa likod niya, pinabagsak ito at sinara ang bahagi ng sahig na may malakas na ingay. Agad na napuno ng makapal na alikabok ang hangin, nabulag ang paningin. Ginamit niya ang kaguluhan na iyon upang mabilis na gumalaw patungo sa isang maliit na bintana sa sulok ng silid na hindi niya napansin kanina. Ang bintana ay makipot, sapat lang para sa kanyang payat na katawan.
Ngunit may isang problema, ang bintana ay nasa ikalawang palapag at nakaharap mismo sa bakura ng pabrika na may lupa na puno ng lumang bakal at basag na salamin. Hindi nag-alala si Arnel. Pilit niyang binuksan ang bintana na nagdulot ng pagbasag ng salamin. Sa labas ng pinto, narinig ni Reyes ang ingay at agad na sumigaw, "Pumasok na kayo ngayon." 2 pulis ang nagtulak sa pinto ng bodega. Ngunit sinipa na ni Arnel ang salamin ang bintana mula sa loob. Pras! Nagkalat ang basag na salamin. Ang ilang piraso ay nakasugat sa kanyang braso at pisngi. Ngunit umakyat pa rin siya palabas. Nang nasa kalagitnaan na ang kanyang katawan, sumugod ang isang pulis sa bodega. Nasa bintana siya. Pigilan siya. Pilit na inilabas ni Arnel ang kanyang katawan ng buo. Ngunit nang ibinaba niya ang kanyang mga paa, hindi niya nakita ang kalawangit na bakal na nakausli sa ilalim ng bintana. Nadapa ang kanyang paa at nahulog ang kanyang katawan. Dabog. Tumama siya ng malakas sa lupa. Tila nasipsip ang hangin mula sa kanyang baga. Ang sakit ay tumago sa kanyang baywang at balikat na nagpaikot sa kanyang paningin. Ngunit sa pagpapanik, pinilit siya ng adrenaline na bumangon muli. Sa itaas, sumigaw ang pulisya. Nahulog siya. Habulin mula sa labas. Pilit na naglakad si Arnel patungo sa likod na bakod ng pabrika. Mataas ang bakod. Kalawangin, ngunit may isang sirang bahagi na maaaring daanan kung pilitin. Gumalaw siya roon, pinipigilan ang sakit na umaagos mula sa kanyang tadyang. Nang malapit na siyang abutin ang bakod, lumitaw ang 2 pulis mula sa kanang bahagi. Tigil! Kamay sa itaas. Lumingon si Arnel sa kaliwa, tanging 3 pulis pa ang nakitang papalapit mula sa direksyong iyon. Hinihingal siya. Tiningnan niya ang lahat ng direksyon, ngunit wala siyang nakitang puwang. Wala siyang daanan. Ngunit ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na maging mapangahas. Tumakbo siya sa tumpok ng mga walang laman na drum, sinubukan niyang umakyat upang tumawid sa pader. Nang tumapak siya sa unang drum, gumulong ito. Muling nahulog si Arnel, tumama sa iba pang drum. Brak! 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 Ang tunog ng metal na nagbanggaan ay pumutok sa hangin. Lalong lumalapit ang pulisya. Bumangon si Arnel, hawak ang kanyang tadyang. Ang kanyang kamay ay may bahid ng dugo. Pilit niyang inakyat ang kanyang katawan sa ibabaw ng pangalawang tumpok ng drum. Ngunit sa pagkakataong ito, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa likuran niya. Tumigil si Arnel. Iyon ang boses ni Reyes. Huminto siya sandali. Lumingon siya. Sa mata ni Reyes, walang galit. Tanging ang katatagan ng isang opisyal na madalas makita ang mga kriminal na lalong lumalalim sa hukay na kanilang hinukay. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng puwersa, sabi ni Reyes. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, dahan-dahang umaabante. Tingnan mo ang sarili mo. Sugatan ka na. Wala ka nang mapupuntahan. Hinihingal si Arnel, hawak ang drum. Nanginginig ang kanyang tuhod. Maaari akong umalis? Maaari akong lumabas sa lungsod na ito. Yumiling si Reyes. Walang labasan para sa pagpatay, Arnel. Wala. Pilit na umikot si Arnel. Ngunit ang sakit sa kanyang tadyang ay nagdulot ng kawalan ng balanse. Nadulas ang kanyang paa sa madulas na ibabaw ng drum. Muling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Agad na gumalaw ang pulisya. 3 tao ang humawak sa kanyang braso. 2 pa ang nagdiin sa kanyang likod sa lupa. Sinubukan ni Arnel na kumalas. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Ngunit ang ingay na iyon ay nalunod sa tunog ng posas na kumakandado sa kanyang pulso. Click, click. Nakatayo si Reyes sa tabi, nakatingin sa binata na may mabigat na tingin. Tapos na, Arnel. Nanahimik si Arnel. Hinihingal ang kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo. Sa kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at galit, ngayon ay tanging pagod na lang ang natitira. Ang pagod ng isang taong tumakbo ng napakalayo mula sa isang katotohanan na sa wakas ay humuli sa kanya. Sa labas ng bakod ng pabrika, nagsisimula ng lumubog ang araw.
Ang mga tunog ay umalinggaw sa mga lumang dingding. Tila isinasara ang isang madilim na kabanata na sa wakas ay nagtapos. Binuhat si Arnel patungo sa patrol car. Huminga ng maluwag ang lahat ng pulis. Ngunit alam ni Major Reyes na mayroon pang isang mahalagang kabanata na naghihintay. Isang kabanata na magdedesisyon kung si Arnel ay isang takas lamang o isang malupit na mamamatay tao na handang ulitin ang kanyang ginawa. Ang silid ng interogasyon ay maliit, ang mga dingding ay karaan. Ang puting ilaw sa itaas ay sumisinag sa malamig na mesa ng bakal. Nakaupo si Arnel na nakaposas ang kamay. Nakayuko ang ulo, punit ang kanyang damit. Ang ilang galos sa kanyang mukha ay may tuyong dugo pa. Mabigat pa rin ang kanyang hininga matapos ang mahabang pagtugis. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Major Reyes nang hindi nagmamadali. Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa. Walang ibang miyembro sa silid, silang dalawa lang. Katahimikan. Hinila ni Reyes ang isang silya at umupo sa harap ni Arnel. Arnel Cruz, sabi niya ng mahinahon. Ginalaw mo ang buong lungsod ngayong gabi. Hindi sumagot si Arnel. Tinitigan niya ang sahig. Binuksan ni Reyes ang folder. Kinuha ang mga litrato at inayos ang mga ito isa-isa sa mesa. Litrato ng nasunog na bahay ni Aling Maria. Litrato ng posisyon ng dalawang bangkay. Litrato ng kwintas at pulseras na ibinenta ni Arnel. Litrato ng mga bakas ng sapatos na may putik sa paligid ng pabrika. Litrato ni Arnel nang mahuli siya. Mukha na puno ng alikabok at dugo. Ang lahat ng ito, sabi ni Reyes habang hinahawakan ang bawat isa, ay tumuturo sa isang tao. Katahimikan. Yumuko si Reyes. Ikaw, Arnel. Dahan-dahang itinaas ni Arnel ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mga mata. Hindi ninyo alam kung ano ang nangyari. Hindi ko kasalanan. Bumuntong hininga si Reyes, pinigilan ang sarili. Kung gayon, ikwento mo. Pero bago ka magsalita, gusto kong makita mo ang isang bagay. Kinuha niya ang isang bagong evidence slip, ang audio recording ng pahayag ni Lina. May isang taong nakasaksi sa iyong pagpapanik, sa iyong ekspresyon, sa iyong pagkilos noong gabing iyon. At kilala ka niya, sabi ni Reyes. Nakita kanyang bumili ng 5 litro ng gasolina noong gabi ng sunog. Nakita kanyang balisa. Nakita kanyang tumakbo. Kinuyom ni Arnel ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Nagsisinungaling siya. Tumingin si Reyes ng diretso sa kanyang mga mata. Ano ang dahilan niya para magsinungaling? Nanginginig pa nga siya nang sabihin niya sa pulisya. Takot siya, Arnel. Takot sa iyo. Lalong humigpit ang kanyang panga. Nagpatuloy si Reyes. Ang boses niya ay lalong lumalalim. At mayroon din kaming testimonya mula sa may-ari ng pawn shop sa Maynila at isa pa sa Batangas. Pareho silang nagsabi na nagbenta ka ng alahas ni Aling Maria Santos. Inalog ni Arnel ang kanyang ulo. Kailangan ko lang ng pera. Pera na kinuha mo pagkatapos mong pumatay ng 2 tao. Ang boses ni Reyes ay nagsimula ng maging matatag. Nanahimik si Arnel. Tinitigan ni Reyes ang binata. Makinig ka sa akin, Arnel. Wala kang labasan dito. Malinaw na ang lahat ng ebidensya. Ang kailangan mo na lang desisyonan ngayon ay kung gusto mong mamatay bilang isang duwag o kung gusto mong sabihin ang katotohanan bago pa huli ang lahat. Muling nanahimik ang silid. Minsan, mas matalas ang katahimikan kaysa sa sigaw. Tinabo ni Arnel ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nagsimula ng manginig ang kanyang balikat. Hindi siya pinutol ni Reyes. Alam niya na ang sandaling iyon ang sandali kung kailan magsisimulang masira ang psychological wall ng salarin. Ilang segundo ang lumipas. Sa wakas, nagsalita si Arnel. Basag ang kanyang boses. Hindi ko po sinasadya na umabot sa ganito. Hindi nagpakita ng emosyon si Reyes. Magpatuloy. Pumunta po ako sa bahay ni Aling Maria noong hapon na iyon para manghiram lang ng pera. Kailangan ko po talaga para bayaran ang utang. Kung hindi, papatayin ako ng taong iyon. Naputol ang hininga ni Arnel. Pero ayaw po niya akong bigyan.
Sabi niya, puro problema lang daw ako. Galit siya. Sabi niya, wala akong kwenta. Nawalan ako ng kontrol. Naiyak siya. Sinasakal ko siya. Gusto ko lang siyang tumahimik. Tumahimik lang pero bumagsak siya. Hindi na siya gumalaw. Pinigilan ni Reyes na magpakita ng pagkainis. At si Mang Ben, bakit mo siya pinatay? Ipinikit ni Arnel ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang luha. Dumating siya bigla, nakita niya ang lahat. Sumigaw siya. Sabi niya, isusumbong niya ako sa pulisya. Hinamapas ni Arnel ang mesa gamit ang kanyang posas. Nagpapanik ako. Natatakot akong makulong. Hinampas ko siya ng martilyo pagkatapos ay sinaksak ko. Binuksan ni Reyes ang huling folder na nagpapakita ng litrato ng nasunog na bahay. At sinunog mo ang bahay para burahin ang bakas. Hindi sumagot si Arnel. Sa isang mahinang boses, sinabi niya, akala ko po, kung susunugin ko ang lahat, sasabihin nilang aksidente iyon. Gusto ko lang tumakas. At tumakas ka, sabi ni Reyes. Pero hindi sapat ang layo, Arnel. Umiyak si Arnel ng tahimik. Tinapos ni Reyes ang folder ng matigas ang boses. Naitala na namin ang iyong pag-amin. Simula ngayong gabi, opisyal ka nang nakakulong bilang suspect sa premeditated murder ng 2 biktima at pagtatangkang burahin ang ebidensya. Humagulgol si Arnel, ngunit hindi na siya sumagot. Alam niya na tapos na ang lahat. Tumayo si Reyes at naglakad palabas. Ang bawat pagtakas ay laging nagtatapos. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan mo bago ka namin mahuli. Sa kasamaang palad, napakaraming sugat ang iniwan mo. Nagsara ang pinto. Si Arnel ay naiwan ng mag-isa. Nalulunod sa katahimikan, isang katahimikan ng